Adrian, wala nang lolo Kaloy mo. Pero kahit anong mangyari, nandito kami. Kami ang mag-aalaga sa'yo, anak. Muli na namang tumulo ang mga luha ni Adrian. Katatapos lamang ng libing ng kanyang lolo Kaloy. Nadudurog pa rin ang kanyang puso. Hindi pa rin niya matanggap na wala na talaga ang matandang kumupkop at nag-alaga sa kanya. Napatingin si Adrian sa mga taong ngayon ay itinuturing niyang mga magulang. Mag-asawa si Relanie at Pancho. May mga lupain at talagang may kaya sa buhay. Ni hindi niya kilala ang mga ito. Hindi niya rin alam kung bakit doon siya dinala ng kanyang lolo Kaloy. Ang alam niya lang, mabubuting tao ang mga ito. Gusto mo na bang magbukas ng gifts mo, anak? Tanong sa kanya ni Relanie. Umiling naman si Adrian. Mamaya na po, mama. Maglalaro muna po ako roon. Tinanaw naman ni Relanie ang kanyang tinuro. Okay, basta kapag may kailangan ka, hanapin mo lang ako o si papa mo, okay? Tumango naman si Adrian. Binigyan siya ng mga kumupkup sa kanya ng bonggang birthday party. Excited siya sa mga regalo, pero naisip niyang buksan iyon bago matulog. Kahit isang regalo, okay naman na sa kanya. Sanay naman siyang ang kanyang lolo Kaloy lang ang nagre-regalo. Habang naglalaro, napansin ni Adrian ang isang batang babae. May bahid ng dumi ang damit at may bahid ng luha ang pisngi nito. Wala itong ginawa kundi ang humikbi, kaya nahatak talaga ang atensyon ni Adrian. Nakakunot ang noo at mukhang nag-aalala. Umalis si Adrian sa kanyang mga kalaro at maingat na lumapit sa batang babae. Hi! Mahina niyang sabi. Okay ka lang ba? Tumingala ang batang babae sa kanya. Masakit ang tuhod ko. Nadapa ako eh. May tumulak sa akin. Nagsorry naman siya pero masakit pa rin. Sinilip ni Adrian ang tuhod nito. Tumakbo agad siya papasok ng bahay. Humingi siya sa kasambahay ng first aid kit. Anong gagawin mo rito, Adrian? Nako, hindi pwede. Baka kung anong gawin mo. Lagot ako kina Ma'am Relanie at Sir Pancho. Sabi sa kanya ng maingay na kasambahay. Napakamot naman sa ulo si Adrian. Ate Weng, wag po kayong OA. Alam ko po kung paano gamitin yan. Tinuruan po ako ng lolo ko. Bilis na po, may magandang batang babae lang po akong gagamutin. Pinaningkita naman siya ng mga mata ng kasambahay. Kaya naman pala, poporma naman pala eh. Sinita naman ng driver ng pamilya si Weng. Hoy, bata-bata pa niyan, anong pumoporma? Palibhasa ikaw, bata pa lang, kerengking na. Hoy, Ray! For your information, silang naghahabol at hindi ako. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo matanggap na bastard ka sa akin. Sabi pa ni Weng sa driver nila. Kinuha na lang ni Adrian ang first aid kit. Nagtatalo na naman ang dalawa. Ayaw niyang madamay sa bangayan ng mga ito. May naghihintay pa sa kanyang batang babae. Halika na rito, gagamutin ko yung sugat mo. Saad ni Adrian. Ano bang pangalan mo? Sumagot naman ito. Terry. Ikaw yung may birthday, di ba? Tumango naman siya. Oo, ako nga. Ngayon lang kita nakita. Nasaan ang mga magulang mo? Saka bakit hindi ka nakikipaglaro sa amin? Umiling naman si Terry. Wala akong kilala sa inyo. Kaibigan ni na mommy at daddy sina Tita Relanie at Tito Pancho. Hindi ko alam na may anak na pala sila. Ngumiti naman si Adrian. Ampon lang ako ni na mama at papa. Kumunot ang noo ni Terry. Ampon? Ibig sabihin, hindi ka nila totoong anak? Bakit masaya ka pa? Bakit naman hindi ako magiging masaya? Dapat maging masaya ako dahil may taong kumupkup sa akin. May mga taong nagmamahal sa akin bukod sa lolo ko. Marahang saad pa ni Adrian. Pagkatapos gamutin ang sugat, dahan-dahang nilagyan niya ng band-aid ang sugat nito. Tinulungan niya ring tanggalin ang putik sa dress ni Terry. Hindi napigilan ni Adrian na maalala ang matanda. Ginagawa to ng aking lolo Kaloy noon para sa akin. Sa tuwing nauhulog ako, lagi niyang sinisigurado na magiging okay ulit ako. Tumingin sa kanya si Terry. Talaga? Mabuti ka pa, may lolo. Ako nawala ng lolo't lola ko, baby pa lang daw ako. Mariing tumango si Adrian. Masayang may lolo at lagi niya akong pinapatawa nun. Siya rin ang gumawa ng bisikleta ko dati. Mahal na mahal ako nun eh. Hindi niya ako pinabayaan. Ngumiti si Terry. Salamat, Adrian. Lumiwanag ang mukha ni Adrian. Walang anuman.
Nasa lang lolo mo? Nandito rin ba siya sa party? Tanong ni Terry. Gusto ko siyang makilala. Bahagyang napawi ang ngiti ni Adrian. Nasa langit ng lolo ko. Hindi mo na siya makikita. Bahagyang nalungkot ang mukha ng batang babae. Tumingin ito sa tuhod na may band-aid. Napangiti naman siya. Pero lagi ko siyang kasama sa puso ko. Patuloy ni Adrian. Pakiramdam ko, araw-araw niya akong binabantayan kahit wala na siya. At sa tuwing nasasaktan ako, naalala ko ang tinuro niya sa akin at nararamdaman kong parang narito pa rin siya. Isang simpleng alaala lang yon ng pagkabata ni Adrian. Isang pangyayaring nagpapaalala sa kanya, sa kanyang lolo Kaloy. Pero kahit ano namang gawin niya, may bahid pa rin ang pagmamahal at aral na natanggap niya mula sa matanda. Naging masaya naman ang buhay ni Adrian sa piling ng mga taong kumupkup sa kanya. Ibinigay ng mga ito lahat ng pangangailangan niya. Kaya ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Relanie at Pancho. Hanggang isang araw, may nakilala siyang babae na magiging kasama niya sa mga susunod pang pagbabago sa kanyang buhay. Adrian, pwede ka bang pumunta dito sandali? Pakiusap ng kanyang mama. Lumabas si Adrian sa kanyang silid at tinungo ang pinanggagalingan ng tawag. Habang papunta sa sala, napahinto siya saglit. May babaeng nakaupo sa sofa. Hindi niya batid, ngunit parang may koneksyon na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Anak, si Tita Carmela mo, kaibigan namin ng papa mo. Mag-hi ka, anak. Hi po. Sabi ni Adrian na may nahihiyang kaway. Nanlaki ang mga mata ng babae habang nakatingin sa kanya. May halong gulat at malalim na emosyon ang ekspresyon nito. At hindi maintindihan ni Adrian kung bakit parang may kakaiba sa titig ni Carmela. Hindi matanggal ang titig nito sa kanya. Hello Adrian, ako si Carmela. Hindi ko alam na may anak na pala kayo. Parang pamilyar. Nagsalita naman si Pancho. Dinala lang sa amin ng isang matanda si Adrian. Nagpa siya kaming ampunin siya kasi walang ibang mag-aalaga sa kanya. Kawawa naman ang bata kaya kinupkup na namin. Wala rin naman kaming anak na Relanie. Hindi umaalis kay Adrian ang mga mata ni Carmela. Nasaan ang totoo mong mga magulang? Umiling si Adrian. Wala po. Ampun lang din po ako ni Lolo Kaloy. Nakita lang po ako ng lolo ko sa basurahan. Napansin ni Adrian kung papaanong nakatingin sa kanya si Carmela. Puno talaga ng emosyon ang mga mata nito na hindi niya lubos matukoy. Nagulat naman si Relanie at Pancho. Hindi nila alam ang kwento na yon. Hindi na rin naman siya nagkukwento. Nang sinabi iyon sa kanya ng kanyang lolo Kaloy, para kay Adrian, tama na ang isang beses na narinig niya yon. Masakit sa kanya ang katotohanan na itinapon lang siya. Anak, bakit hindi mo naman sinabi sa amin? Tanong ni Relanie sa kanya. Umiling si Adrian. Hindi naman po mahalaga. Narinig niyang napasinghap si Carmela. Bigla na lang tumulo ang mga luha nito. Sa babae tuloy na baling ang atensyon ni Relanie at Pancho. Carmela, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Relanie. Tumingin naman si Pancho sa mga kasambahay. Ikuha niyo ng tubig si Carmela. Titig na titig naman si Adrian sa babae. Lumapit siya rito at hinawakan ng kamay nito. Napatingin ito sa kanya. Bakit mo hinahawakan ng kamay ko? Garal-galang boses na tanong ni Carmela. Umiling si Adrian. Huwag na po kayong umiyak. Magiging okay din po ang lahat. Pwede bang payakap ako, Adrian? Tanong nito sa kanya. Siya na ang yumakap sa babae. Ganoon ang ginagawa sa kanya ni Lolo Kaloy kapag malungkot siya. Kaya yun ang ginawa niya kay Carmela. Ayaw niya pa naman na may nakikitang umiiyak. Nang kumalma ito, hinayaan na muna siya ni Relanie at Pancho na maglaro. Usapang matanda yon kaya hindi na siya nagstay sa sala. Nang sumapit ang hapon, umalis na rin naman si Carmela. Nakatanggap pa siyang muli ng yakap mula rito. Kinagabihan, kinausap naman siya ni Relanie at Pancho bago matulog. Hindi pa rin matahimik ang mga ito dahil sa nalaman. Wala naman sa kanya yon, baby pa siya nang makita ni Lolo Kaloy kaya hindi na rin niya masyadong iniisip. So, kaya desperado ng lolo mo na hanapan ka ng taong mag-aampon sa'yo kasi ayaw sa'yo ng mga anak niya? Tanong pa ni Relanie sa kanya. Tumango naman siya. Opo, hindi po nila ako gusto. Akala po nila inaagaw ko po si Lolo Kaloy sa kanila.
Tiningnan siyang mabuti ni Pancho. Ang dami mong pinagdaanan. Nakita ka lang sa basurahan at pinabayaan. Mabuti na lang, nakita ka doon. Bahagyang pinisil ni Relanie ang mukha niya. Itong batang to, pinabayaan ng totoong mga magulang. Hindi nila alam lalaking gwapo at mabait. Siguradong magsisisi ang mga taong iniwan ka. Napangiti naman si Adrian. Pogi po ako at mabait dahil sa inyo, sa mga tao pong gustong mag-alaga sa akin. Yun ang paniniwala ni Adrian. Hindi siya lalaki ng ganon kung hindi dahil kay Lolo Kaloy. At ipagpapatuloy naman yon ni Relanie at Pancho. Maswerte talaga siyang napunta sa mga ito. Hinaplos ni Relanie ang kanyang buhok. Adrian, napag-usapan namin ni Pancho ang tungkol sa'yo. Napagpasyahan namin na gusto namin gawing opisyal ang pag-ampo namin sa'yo, anak. Bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Ni minsan, hindi pinaramdam sa kanya ng mga ito na naiiba siya, na hindi siya kabilang. Kaya ang marinig yon, labis ang galak na hatid sa kanyang puso. Inabot ni Pancho ang kanyang kamay. Aayusin namin ang adoption papers mo bukas. Gusto naming malaman mo na mahal ka namin bilang parang totoong anak namin. At gusto naming kilalanin din yon ng ibang tao. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Talaga po ba? Paano kung magsisipo kayo sa huli? Mahinang tumawa si Relanie. Siyempre hindi. Bakit naman kami magsisisi? Ang bait mo kaya. Adrian, hindi mo dapat iniisip yan. Nais naming maging opisyal na bahagi ka ng pamilya namin. Bumuhos ang luha sa mukha ni Adrian habang nakangiti. Bahagya siyang bumangon at niyakap ang mga ito. May mga tao talagang kayang magbigay ng pagmamahal sa ibang tao kahit hindi naman kaano-ano. Pakiramdam niya, may tahanan siyang muli. Hindi niya kailangang matakot dahil may mga handang mag-alaga sa kanya kahit wala na ang kanyang lolo. Kinabukasan, sinama siya ng mag-asawa. Nasa harap ang dalawa at nasa likod naman si Adrian. Kumakanta pa siya habang nasa biyahe. Nang walang babala, isang madilim na anino ang lumitaw. May isang kotse na walang ingat na humaharurot patungo sa kanila. Pancho! Sigaw ni Relanie. Umiwas si Pancho para maiwasan ang banggaan pero nahagip pa rin ang kanilang sasakyan. Walang kontrol na umikot ang kotse nila. Marahas na bumagsak bago tuluyang huminto. Tila umikot ang mundo ni Adrian at tanging mga boses ng tao ang kanyang naririnig. Yung bata! Una niyong iligtas yung bata! Buhay pa! Nagising si Adrian sa isang nakakasilaw na puting liwanag. Mabigat ang kanyang katawan. Nabalot siya ng takot habang sinusubukan niyang umupo. Dahan-dahan niyang ipinihit ang kanyang ulo. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Gising ka na. Naaksidente ka, tatawagin ko lang ng doktor. Nanlaki ang kanyang mga mata. Para siyang lasing. Halos hindi rumirehistro sa kanyang isipan ang mga sinabi ng nurse kanina. Namuo ang pangamba sa kanyang dibdib. Maya-maya lang ay dumating ang doktor. Sinuri nito ang chart ni Adrian bago nagsalita. May kasama itong isang ginang na titig sa kanya. Tumingin sa kanya ang doktor. Natutuwa akong gising ka na. Nagtamo ka ng ilang pinsala, lalo na sa pisngi mo na siguradong magpepeklat. Pero stable ka na ngayon. Maya-maya'y umalis na ang doktor. Naiwan siya at ang ginang doon. Nalaman niyang tiyahin ito ni Pancho at ito ang nag-asikaso sa kanilang lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Ano pong nangyari sa mga magulang ko? Napailing naman ito. Wala na sina Relanie at Pancho. Hindi sila nakaligtas sa aksidente. Ikaw lang ang nakaligtas. Tila gumuho ang mundo ni Adrian. Ang kaligayahang pumuno sa kanya sa mga nakalipas na buwan ay napalitan ng napakalaking kawalan. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang nilalabanan niya ang sakit at pighati. Napahagulgol na lamang si Adrian. Hindi niya batid kung bakit lahat ng taong nagmamahal sa kanya palagi na lang kinukuha. Pakiramdam niya, hindi niya deserve ang kahit na anong pag-ibig sa mundo. Tila siya ang nagdadala ng malas sa buhay ng mga ito. Kumain ka na ba, Adrian? Tanong sa kanya ni Carmela. Bumisita agad ito nang malamang wala na sina Relanie at Pancho. Sa buong burol hanggang libing, ito ang nag-asikaso sa kanya.
Wala rin naman kasing pakialam ang mga kamag-anak ng mga taong kumupkup sa kanya. Kaya laking pasalamat niya na nandoon si Carmela para siya ay samahan. Pero hindi naman ito pwedeng magtagal. Kailangan din tong umalis. Babalik ako dito sa susunod na buwan para tingnan ka. Mag-ingat ka palagi, Adrian. Kung may kailangan katawagan mo lang ako. Nilagay ko sa cellphone mo ang number ko. Muli siyang niyakap ni Carmela. Nang umalis ito, naiwan na lang siya sa bahay na yon kasama ang mga kamag-anak ng mga taong kumupkup sa kanya. Pero ang hindi alam ni Adrian, magiging kalbaryo pala ang mga susunod na kaganapan sa kanyang buhay. Ate Jane, hindi po rito ang kwarto ko, sabi ni Adrian nang hilahin siya ng dalaga papunta sa bodega. Tumaas naman ang kilay nito. Kung ganon, ito ng kwarto mo simula ngayon at ang kwarto mo, kwarto ko na. Ako dapat ang natutulog doon kasi may karapatan ako kesa sa'yo. Ipapadala ko ang gamit mo dito sa mga kasambahay. Kung gusto mo, linisin mo yan. Okay lang namang wag na. Mukha ka namang basura. Dito ka na babagay. Wala siyang nagawa nang iwan siya roon ang mga ito. Ganoon ang trato sa kanya ng mga kamag-anak ni Pancho. Kahit ang mga kasambahay at driver, walang magawa sa ginagawa sa kanya. Nakakasabay niya na lang ang mga itong kumain. Dinadamayan siya pero hindi rin kayang sumuway. Wala siyang nagawa nang iwan siya roon ng mga ito. Ganoon ang trato sa kanya ng mga kamag-anak ni Pancho. Kahit ang mga kasambahay at driver, walang magawa sa kung anong ginagawa sa kanya. Nakakasabay niya na lang kumain ng mga ito. Dinadamayan siya pero hindi rin kayang sumuway. Wala rin naman siyang magagawa. Mas may karapatan nga ang mga ito roon. Hindi naman pamanas sa kanyang ari-arian ng mag-asawa. Kailangan niyang magtiis dahil wala naman siyang mapupuntahang iba. Pumasok si Cora sa kwarto na may masamang tingin. Adrian, ano ba namang klaseng linis yan? Ayusin mo naman, may dumi pa oh. Pinagkuskus siya ng sahig. Ang kanyang mga damit ay masyadong malaki para sa kanya. Kinuha kasi ng anak nito ang mga magagandang damit at laruan niya. Pagod na rin siya, hindi pa siya nakakapagtanghalian. Namumula na rin ang kanyang mga kamay dahil sa sobrang paglilinis. Pasensya na po, Tita Cora, uulitin ko na lang, sabi ni Adrian at may bahid ng pagod. Napailing naman si Cora. Galing ka naman sa hirap, di ba? Dapat alam mo yan. Tandaan mo, Adrian, hindi sa'yo ang bahay na to. Hinahayaan ka naming manatili dito bilang isang pabor. Tumango-tango naman si Adrian at sinusubukang panatilihing kalmado ang sarili. Opo, may mga kasambahay naman pero nagbawas ang mga ito. Kaya ang ibang gawain sa kanya na pinapagawa. Hindi rin nakakatulong na tamad ang mga anak nito at mahilig pang magkalat. Humalukip-kip si Cora. Kailangan mong makipagsabayan sa lahat ng mga gawain. Ang laki-laki nitong bahay, pinapalamon ka na namin kaya dapat may ambag ka. Wala nang libre ngayon. Nandito ka dahil wala kang ibang mapupuntahan. Huwag mong kakalimutan yon. Lalo pang nagkuskus si Adrian. Ayaw niyang sumagot, ayaw niyang magsalita. Mas lalo lamang siyang napapagod. Kung natuloy ang pag-ampon sa kanya ng legal, marahil ay hindi siya itatrato ng mga ito na parang wala lang. Pero hindi yun nangyari at sa punto na yon, siya ang kailangang makisama sa mga ito. Laging pinamumulat ng mga ito sa kanya na yon ang realidad niya. Nandoon siya para magtrabaho, hindi para magreklamo. Ayaw ng mga itong makarinig mula sa kanya ng anumang mga dahilan. Subalit lahat ng paghihirap sa mga ito, mukhang matutuldo ka na rin. Galit ang nakabalatay sa mukha ni Carmela. Tama na! Walang kamuwang-muwang sa Adrian. Basta nyo na lang inalila. Anong klaseng mga tao kayo? Mahal na mahal ni Narelani at Pancho ang bata na to. Tapos ganito lang kung ituring nyo, ha? Nanunuya naman ang boses ni Cora. At sino ka sa tingin mo para sabihan kami ng dapat gawin, Carmela? May karapatan kaming magdesisyon kung ano ang mangyayari sa bata na to. Naningkit ang mga mata ni Carmela. Wala kayong karapatan. Hindi na kayo naawa kay Adrian. Ipinagkatiwala siya sa inyo para alagaan pero ginagawa niyong alila sa pamamahay na to. Napatingin si Adrian kay Carmela. Nanginginig ito sa galit. Kaya hinawakan niya ang kamay nito. Nang dumating ito, nagkaroon muli ng pag-asa si Adrian. Pakiramdam niya kahit anong mangyari, ipagtatanggol siya ni Carmela.
Kung anong turing sa kanya ni Relani at Pancho, dama niyang yun din ang turing nito sa kanya. Sa inyong lahat, para malaman ninyo, isasama ko si Adrian. Sa akin na siya mananatili simula ngayon. Sisiguraduhin kong aalagaan siya ng maayos at ibibigay ang kinabukasang nararapat sa kanya. Mga wala kayong awa. Punong-puno ng galit na sabi ni Carmela sa mga ito. Iginiya siya ni Carmela palabas ng bahay at pumasok na sa sasakyan. Batid niyang magkakaroon na naman ng pagbabago sa kanyang buhay. Habang umaandar ang sasakyan, sumulyap si Adrian kay Carmela. Bahagyang napanatag ang kanyang batang puso. Mula ngayon, Adrian, mahinang sabi nito. Hindi ka na magiging utusan. Tatratuhin kita ng may paggalang at pagmamahal, ha? Kalimutan mo ng mga yon. Gagawa ko ng paraan para mabigyan ka ng magandang buhay at maging maayos ang kalagayan mo. Tumango si Adrian. Salamat po, Tita Carmela. Nangilid ang mga luha ni Adrian. Ang daming nangyari sa kanyang buhay. Sunod-sunod na lang pero hiling niya na ngayong nasa piling siya ni Carmela, maging maayos na ang lahat para sa kanya. Sa pagdating sa bahay ni Carmela, nakilala niya ang anak nitong si Audrey. Mas matanda siya ng 3 taon sa bata. Nakilala niya rin ang asawa nitong si Darius. Marunong namang makisama si Darius pero hindi alam ni Adrian kung bakit may kakaiba sa aura nito. Istrikto at mahigpit ang dating ng asawa ni Carmela. Kaya alam niyang simula pa lang, hindi na magiging malapit ang loob niya sa lalaki. Sino ang batang yan? Tanong ni Darius kay Carmela. Napalunok naman si Carmela at humigpit ang hawak sa kamay niya. Gusto ko sana sa atin na siya tumira, Darius. Siya yung anak ng kaibigan ko, si Relani. Siya ang sinasabi ko sa iyo at lagi kong binabalik-balikan sa Maynila para bisitahin. Kinuha ko siya sa kanila dahil masama ang trato sa kanya ng mga kamag-anak ni Pancho. Sana pumayag kang dito na siya sa atin. Nagkatinginan sila ni Darius. Mas lalo siyang nagtago sa likod ni Carmela. Malaking tao ito at seryoso pa kung tumingin kaya mas lalo siyang natatakot. Gayunpaman, pumayag din ito. Hindi man katulad ng mainit na pagtanggap ni Relani at Pancho sa kanya noon, at least may matutuluyan pa rin siya at may mga taong maayos ang trato sa kanya. May nag-alaga sa iyong matanda? Tanong ni Carmela sa kanya. Tumango naman siya. Opo, siya po ang nakapulot sa akin sa basurahan. Siya rin po ang nagpalaki sa akin. Huminga ng malalim si Carmela. Nasa kusina sila ng araw na yon. Nakilala niya ang ibang kasambahay. Nagluluto ang mga ito kasama si Carmela habang nanonood lang naman sila ni Audrey. Anong naramdaman mo nung nalaman mong ampun ka? Galit ka ba sa totoong magulang mo? Tanong ni Carmela sa kanya. Tumango naman si Adrian. Okay lang po sa aking ampun po ako kasi minahal naman po ako ni Lolo Kaloy. Minahal din po ako ni Mama Relani at Papa Pancho. Pero galit pa rin po ako. Galit po ako dun sa nagtapon sa akin. Galit po ako kasi pinabayaan po ako ng totoo kong mga magulang. Tinuruan siya ng kanyang lolo na huwag magtatanim ng galit. Pero sa lahat ng nangyari sa kanya, sa lahat ng mga kalupitang pinagdaanan niya, parang gusto niyang maghanap ng taong masisisi. Kung hindi iniwan si Adrian ng kanyang mga magulang, iniisip niya kung ano kaya ang buhay na mayroon siya. Gayunpaman, kung hindi rin niya pinagdaanan ang lahat, hindi siya titibay ng ganoon. Sa poder ni Carmela lumaki si Adrian hanggang lumipas ang mga taon at naging binata na siya. Doon pa rin siya nakatira. Pinag-aral din siya ni Carmela. Galing sa hirap si Darius, nag-aral, nag-abroad at nakapag-ipon. May dating maliit na lupa pero ginawang farm kaya mayaman talaga ang pamilya na kumupkup sa kanya. Gayunpaman, hindi tinitingnan ni Adrian ang sarili bilang batang inampun ng mga ito. Para sa kanya, sapat na sina Relani at Pancho. Sapat na rin sa kanya si Lolo Kaloy. Hindi niya ikinukonsidera na pamilya ang mga ito kung si Carmela lang naman ang magiliw sa kanya ang trato. Adrian, hindi mo naman kailangang magtrabaho dito sa hasyenda. Willing akong bigyan ka ng pera, ng baon mo kapag kailangan mo sa school. Malumanay na saad sa kanya ni Carmela. Umiling naman si Adrian. Sapat na po sa akin ang tulong ninyo.
Sapat na po sa aking pinapatiran niyo ako at pinapakain. Hindi na po ako katulad no na batang walang magawa. Kaya ko na po. Gusto ko pong pag-aralin ng sarili ko. Gusto ko pong tumayo sa sarili kong mga paa. Hinawakan ni Carmela ang kanyang kamay. Pero Adrian, hindi mo kailangan gawin to. Nagsalita naman si Darius. Carmela, hayaan mo si Adrian. Hayaan mo siya sa gusto niyang gawin. Hindi naman natin siya anak para pakialaman pa ang buhay niya. Palagi na lang hati ang atensyon mo. Gayong si Audrey lang naman ang anak mo. Hindi na muling nagsalita si Carmela. Natahimik din si Adrian pero malalim ang kanyang iniisip. Sa mansyon na yon, si Darius ang batas. Parehong takot sina Carmela at Audrey dito. Malaki ang mansyon pero hindi siya mangmang para hindi malaman ang mga nangyayari. Tahimik lang din ang mga kasambahay. Alam niyang nananakit si Darius. Sinasaktan nito si Carmela. Hindi niya alam kung bakit ganon. Basta ang alam niya lang, sobrang seloso ni Darius. Sayang talaga tong si Adrian. Gwapo sana, may mahabang peklat lang sa pisngi. Sabi sa kanya ni Aling Anita. Dinaan niya na lamang sa tawa yon. Wala naman siyang pakialam. Hindi yon nakabawas sa confidence niya sa kanyang sarili. Simula kaliwang pisngi hanggang panga ang kanyang peklat. Nakuha niya yon mula sa aksidente noong siya'y bata pa. Tumaas naman ang kilay ni Aling Jonah habang namimitas ng mga ubas. Anong sayang? Ang daming nagkakandara pa dyan. Isa na yung anak ko. Kulang na nga lang talaga kurutin ko sa singit ang batang yon. Kinikilig na parang bulate kapag nakikita si Adrian. Sa halip na makapangit, parang mas malakas pa nga ang dating ni Adrian sa peklat na yan. Napakamot na lang si Adrian sa kanyang batok. Nahihiya siya. Naging pulutan na naman siya ng usapan ng mga ginang na trabahador sa hasyenda. Sa school, marami talagang umaamin sa kanya na may gusto. Nagugulat pa nga siya. Gayunpaman ay hindi niya nalang ini-entertain. Wala pa sa isip niya yon. Wala pa rin siyang nagugustuhan. Pag-aaral ang gusto niyang atupagin. Para kapag dumating ang babae na mamahalin niya, kaya niyang ibigay ang lahat. Nagpatuloy na lang si Adrian sa kanyang trabaho. Kinarga niya ang mga mangga sa likod ng truck. Napag-usapan na naman ng mga trabahador ang tungkol sa nalalapit na eleksyon. Ang paparating na kampanya ay ang mainit na paksa. Isa rin kasi si Darius na tatakbo bilang gobernador. Hindi pa rin ako makapaniwala, sabi ni Manuel, isa sa mga matatandang trabahador doon. Tatakbo pala bilang gobernador si Sir Darius. Malaking hakbang talaga. Kailangan nating pakita ang suporta natin. Siyang amo natin eh. Tumango naman ang isang ginang. Kung manalo siya, makikita ng buong rehiyon ang talagang pagbabago. Sawa na ako sa pamamahala ng mga Ramos. Wala naman magandang pagbabago. Ganon pa rin ang nangyayari. Inayos ni Adrian ang pagkakahawak sa mga basket ng mangga. Talagang seryoso sa pagtakbo ang asawa ni Carmela. Parang ayaw niyang sumuporta pero wala naman siyang magagawa dahil malaki ang utang na loob niya sa pamilya nito. Kahit may mga kamalian siyang nakikita, umaasa pa rin siyang iba ito kung ito ang mananalo. Hindi mahalaga kung anong nararamdaman natin tungkol sa kanya ng personal. Patuloy pa ni Manuel. Kahit papaano naman, mabuti na rin yun. Nagtatrabaho tayo dito dahil sa negosyo niya. Halos lahat ng mga nakatira dito sa atin, sa kanya nagtatrabaho. Habang inililipat ni Adrian ang isa pang basket ng mangga, sandaling nabagabag ang kanyang kalooban. Nauunawaan niya na ang pagsuporta kay Darius sa kampanya ay higit pa sa isang personal na pabor. Kahit ayaw niya ang pagiging mahigpit at pananakit nito kay Carmela, tila wala yata siyang utang na loob kung hindi siya sasama sa kampanya. Lalo pat inaasahan din siya ni Carmela. Tama na nga ang daldalan, trabaho na! Sigaw naman ni Manuel sa kanila. Inayos na Adrian ang basket sa kanyang balikat. Tumigil siya saglit para punasan ang kanyang noo, sabay tingin sa maputik na kalsada. Nang makita niyang isang dalaga na nakasuot ng dress at heels, halatang hirap na hirap ito sa paglalakad. Lumulubog ang mga takong nito sa makapal na putik kada humahakbang ito. Ibinaba niya ang basket ng mangga sa likod ng truck. Ito na po ang dadalhin ko sa mansyon. Napatayo naman si Manuel. Ay, sandali lang Adrian. Kukunin ko lang ang request ni Ma'am Carmela na dragon fruit. Napatingin siyang muli sa dalaga.
Hirap na hirap ito sa pagbuhat ng maleta. Hindi napigilan ni Adrian ang mahinang tumawa. Alam naman siguro niyang farm ang papasukin niya. Bakit siya naka-heels? Napalingon naman itong bigla sa kanya. Tinatawanan mo ba ako? Lumapit si Adrian at isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kailangan mo ba ng tulong? Mukhang hirap na hirap ka. Bakit naman kasi nagsuot ka pa ng heels? Namumula ang mukha nito sa kahihiyan at inis. Excuse me? Mukha bang kailangan ko ng tulong mo? Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Oo, halatang kailangan mo talaga. Hirap na hirap ka na nga oh. Halos lumabas ng litid sa leeg mo, kakabuhat mo dyan sa maleta mo. Kinapa agad ng dalaga ang leeg nito. Mahina ulit na napatawa si Adrian. Kinuha niya ng maleta nito at isinakay sa truck. Hoy! Saan mo dadalhin ang maleta ko? Sigaw nito sa kanya. Sa mansyon, malamang. Huwag kang mag-alala. Nakangising sabi ni Adrian. Pinilit nitong lumakad papunta sa kanya. Si Adrian ang nahihirapang pagmasdan ng dalaga kaya hinawakan niya sa kamay. Bumitiw naman agad ito sa pagkakahawak sa kanya. Ano ba? Bulalas pa nito. Humalakak naman ang binata. Napaka-arte. Ikaw na nga ang tinutulungan. Nahihirapan ka na nga sa mga sapatos mo. Sobrang taas pa ng pride mo. Hayaan mo akong tulungan ka bago mo masira ang mga yan. Dinuro siya nito. Kasalanan niyo rin naman kasi to. Nasiraan kami ng sasakyan. And pinapasok na lang ako ng guard. Wala naman lang sumundo sa akin ng sasakyan. Bisita ako dito. Bakit ganito kayo mag-welcome ng bisita? Dapat talaga sumabay na lang ako kina mommy at daddy. Nakakainis na. Bago pa makapagprotesta ang dalaga, walang kahirap-hirap na binuhat ni Adrian sa kanyang mga bisig. Nabingi siya sa malakas nitong tili at nagsimulang kumawag-kawag. Ibaba mo ako! Bulalas nito na may halong galit ang boses. Humalakhak si Adrian. Dadalhin kita sa mansyon ng hindi pinagpapawisan. Ang dami mong reklamo. Tutulungan ka na nga. Ang dami mong pang sinasabi. Sa kabila ng unang pagtutol ng dalaga, tila tinanggap na nito ang kapalaran. Marahan niya itong isinakay sa unahan ng truck. Maya-maya ay dumating na ang dragon fruit na kinuha ni Manuel. Nang maayos niya na ang mga prutas sa likod, sumakay na siya sa driver's seat. Napangisi naman siya nang makitang nakabusangot ang dalaga. Ikabit mo na ang seatbelt mo. Utos ni Adrian pero hindi ito nakinig. Sino bang kailangan mo sa mansyon? Si Audrey, kaibigan ko siya. Friends din sina Mommy at Tita Carmela. Nauna lang ako para makaabot sa campaign ni Tito Darius. Nasa business trip pa kasi ang parents ko. Ikaw, sino ka ba? Bakit bida-bida ka? Tao lang naman na pogi. Banat pa ni Adrian. Halata namang nandidiri ang mukha nito at tiningnan ang peklat niya sa mukha. Yuck! Napakagatlabi si Adrian. Napaka mapanghusga mo. Mamaya, malaman-laman ko, tumutulo ng laway mo sa akin. Napairap naman ito. Maya-maya ay natahimik na sila. Sumulyap siya sa dalaga. Ako nga pala si Adrian. Sa mansyon ako nakatira. Anong pangalan mo? Humarap agad sa kanyang dalaga. Ako si Terry. Wait, Adrian? Ikaw ba yung anak ni na Tita Relani at Tito Pancho? Yung naka-superhero costume dati? Balita ko nga si Tita Carmela ang kumuha sa'yo. Napangiti si Adrian. Naalala niya agad, mga bata pa sila noon, pero nakakatawang naaalala pa rin nila ang pangalan ng isa't isa. Siguro, crush mo ako dati pa. Wow, naalala mo pang pangalan ko? Pangaasar pa ni Adrian. Sinungitan naman siya nito. Hindi kaya, wala nga akong pakialam sa'yo. Ang yabang-yabang mo eh. Ang pangit mo naman. Mahina ulit siyang tumawa. Wala siyang pakialam sa mga pangiinsulto nito. Naaasar niya naman si Terry. Halatang hindi sanay sumakay sa ganoon pero dahil wala itong choice, nagtiyaga na lang. Napapakapit na lang ang dalaga kapag may nadadaanan silang lubak-lubak. Ano ba? Pwede bang dahan-dahan naman? Bulok na nga tong truck mo, hindi mo pa ayusin ang pagdadrive mo? Reklamo pa ni Terry sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Adrian. Wow sinabi ko kaninang ikabit mo ang seatbelt sa'yo pero ayaw mong makinig. Ngayon, sisisihin mo ko? Tinawag mo pang bulok ng sasakyan kong ginagamit. Baka hindi mo alam, nakakaabot ito hanggang Maynila. Inabot nito ang seatbelt at inamoy.
Kaya pala maasim ang seatbelt mo. Yak, kung dumikit sa balat ko. Pinapatawa talaga siya ng maarteng si Terry. Ano ba yung balat mo? Gold ba yan? Maya-maya ay nakarating na sila sa mansyon. Hindi niya pa naiipark ng maayos ang truck. Binuksan na agad nito ang pinto. Napailing na lang siya. Pambihirang babae ito. Umaandar pa ang truck, bumaba agad. Reklamo ni Adrian at inhinto na ang truck. Pagkalabas niya, inabot niya agad dito ang maleta. Inayos ni Terry ang damit at hinimas ang buhok. Halata pa rin ang inis sa mukha nito. Okay na yan. Maganda ka na. Nakangiting sabi pa ni Adrian. Bigla nitong tinapakan ng paa niya. Inilayo niya agad yon. Mabuti na lang at nakabota siya. Wala siyang nagawa kundi ang natatawang tanawin si Terry. Pumasok na ito sa mansyon at hindi man lang lumingon. Napangiti si Adrian. Mukhang magiging maganda ang bawat araw niya sa mansyon. Natutuwa pa naman siya kapag naiinis si Terry. Pumapasok ka pala? Hindi halata sabi sa kanya ni Terry. Sabay-sabay silang nag-almusal ni na Terry at Audrey. Wala sina Carmela at Darius. May inaayos ang mga ito para sa eleksyon. Bakasyon lang kaya hindi mo nakikita. Saad ni Adrian sa dalaga. Sumagot naman si Audrey para sa kanya. Mas matanda sa atin si Kuya Adrian. College na yan eh. Tumaas ang isang kilay ni Terry. Kaya pala gurang na. Mga karaniwang asaran lang nilang dalawa yon. Ayaw din siyang tawaging kuya. Kahit wala pang ginagawa si Adrian, inis na agad sa kanya si Terry. Tumulong na nga siya sa pangangampanya at katulad ng inaasahan ng lahat, si Darius ang nanalo. Nagsimula na ulit ang pasukan kaya busy na ulit ang lahat. Si Terry naman, nagustuhan manirahan sa hasyenda kaya humiling sa mga magulang na manatili at pumasok sa paaralan kung saan pumapasok si Audrey. Masaya ang mga naging araw ni Adrian sa mansyon habang nandoon ang dalaga. Yun nga lang, isang hindi inaasahang tagpo ang kanyang masasaksihan. Isang hindi inaasahang katotohanan ang kanyang maririnig at malalaman. Umakyat siya papunta sa opisina ni Carmela para iabot ang isang package. Paglapit niya sa pinto ng opisina, napansin niyang bahagyang nakauwang iyon. Nakarinig siya ng mahinang pag-uusap. Nangibabaw ang kuryosidad sa kanya. Huminto siya sa labas ng pintuan at nakinig ng mabuti. Hindi ito magiging madali. Narinig niyang boses ni Carmela. Ilang taon ko nang itinatago ang sikretong to. Hindi ko na kayang itago pa. Pero paano ko magagawa yon? Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Adrian ang lahat. Kumunot ang noo ni Adrian. Hindi niya maintindihan si Carmela. Hindi niya batid kung ano ba ang dapat niyang malaman. Tumugon naman ang mayordoma. Dapat mag-ingat ka, Carmela. Kapag nalaman ni Sir Darius ito, siguradong hindi lang ikaw ang malilintikan. Baka pati si Adrian, idamay niya. Lalo na kung nalaman niyang tinatago mo ang katotohanan sa loob ng maraming taon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Lumapit siya at sinubukang intindihin ang mga salitang naririnig niya. Alam ko naman yun, Manang. Pero natatakot po talaga ako sa kayang gawin ni Darius kapag nalaman niya. Patuloy pa ni Carmela. Anak ko si Adrian. Siyang anak na iniwan ko. Wala man lang siyang kaalam-alam. Parang tumigil ang mundo para kay Adrian. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napaatras siya. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Noon pa man ay nararamdaman niya na ang pagiging malapit ni Carmela. Hindi niya alam na ito na pala ang tunay niyang ina. Ang taong pinabayaan siya. Binuksan niya ang pinto. Anong ibig sabihin nito? Napatayo naman agad si Carmela. Adrian, nanginig agad ang boses ng binata. Ikaw ang totoo kong ina? Sinubukang lumapit ni Carmela. Anak, magpapaliwanag ako. Umiling si Adrian. Parang dinudurog ang kanyang puso. Nabitiwan niya ang package na kanyang dala. Umalis siya sa harapan nito. Nagmamadali siyang umalis ng mansyon. Hindi niya matanggap na si Carmela ang kanyang tunay na ina. Dire-diretso siyang naglakad habang tumutulo ang mga luha. Dumiretso siya sa likod ng mansyon kung nasaan ang lawa.
Tahimik siyang umiyak doon. Bata pa siya nang huling umiyak ng ganoon. Sa dami ng pinagdaanan ni Adrian, ang malamang si Carmela ang tunay niyang ina, ang pinakamasakit. Galit na galit siya sa totoo niyang mga magulang, pero malalaman niyang ang isa pala sa kumupkup sa kanya ay ang taong nang iwan din sa kanya sa basurahan noon. Adrian, okay ka lang? Narinig niya ang boses ni Terry. Pagkalingon ni Adrian, mabilis siyang yumakap sa dalaga. Nagulat naman ito at akmang magpupumiglas. Subalit hinigpitan niya ang kanyang yakap. Di naman niyang init ng katawan ni Terry sa kanya. Saglit lang. Kailangan ko lang ng lakas. Gumanti naman ito ng yakap at hinimas ang kanyang likod. Tahan na, Adrian. Okay lang yan. Nagtagal silang ganoon. Maya-maya ay kumalma na rin naman si Adrian. Sinamahan lang siya ni Terry. Hindi ito nagtanong kung ano ang problema. Hinayaan lang siya ng dalaga, kaya na-appreciate niya yon. Hinawakan ni Terry ang kanyang kamay. Kapag handa ka nang sabihin sa akin ang problema mo, tawagan mo lang ako. Pwede mo kong sabihan. Maarte ako pero kaya kitang damayan. Sabay na silang bumalik sa mansyon. Hindi na muna siya lumabas ng silid, ni hindi niya kayang pumasok sa school. Pakiramdam niya, walang papasok sa kanyang utak, para siyang nakalutang sa katotohanan na naisiwalat sa kanya. Maya-maya ay nakarinig siya ng katok sa pinto ng kanyang kwarto. Adrian, si Carmela to. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi agad nagsalita si Adrian. Nakatulala lang siya sa kisame. Ayaw niya itong harapin, pero alam niyang walang mangyayari kung hindi niya ito kakausapin. Gusto niya rin namang malaman ang totoo, ang side nito tungkol sa nangyari sa nakaraan. Maya-maya ay pinapasok niya na rin naman ito. Tumayo siya malapit sa bintana. Umupo naman si Carmela malapit sa kanyang study table. Alam kong nabibigla ka sa nalaman mo. Sorry anak, alam kong kulang pa to sa lahat ng ginawa ko sa'yo, pero ito lang ang tanging magagawa ko sa'yo kundi ang humingi ng sorry. Garal-galang boses na sabi ng kanyang ina. Nanikip agad ang dibdib ni Adrian. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako iniwan sa basurahan? Namumuo ang luha sa mga mata ni Carmela. Hindi kita ginustong pabayaan. Anak, natakot lang talaga ako nang malaman ni Darius ang lahat. Alam kong sasaktan niya ako. Baka pati ikaw na rin. Nagkaroon ako ng ibang lalaki noon habang mag-asawa kami at nasa abroad siya. Ikaw ang naging bunga, anak. Naitago ko ang pagbubuntis ko noon dahil hindi ako lumalabas ng bahay. At tanging si Manang lang ang kasama ko noong mga panahon na yon. Ibinigay kita sa pamangkin ni Manang noon. Sinabi kong ipaampun ka niya sa iba pero hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Nawalan ako ng balita. Hindi ko alam na iniwan ka niya sa basurahan. Bumuhos na ang mga luha ni Adrian. Wala na yata talagang isasakit lahat sa mga nalalaman niya tungkol sa kanyang pagkatao. Nalaman niyang pinabayaan siya. Ngayon ay nalaman niya pang anak siya sa labas at bunga pa ng pagtataksil. Sana hindi niya nalang nalaman ang totoo. Nagpatuloy pa ang kanyang ina. Nalaman kong ikaw ang anak ko dahil kamukhang kamukha mo ang totoo mong ama. Magkababata kami at ganyan na ganyan ang itsura niya noon. Parang tadhana na ang nagdala para magkita tayong dalawa. Unang kita ko pa lang sa'yo sa bahay ni Relanie. Malakas na ang kutob ko na ikaw ang nawawala kong anak. Kaya kumuha ako ng samples mo na hindi mo nalalaman at nang pinatest ko, positive ang naging resulta. Anak kita, Adrian. Hindi makatingin si Adrian kay Carmela. Parang paulit-ulit na winawasak ang buo niyang pagkatao. Kailanman, hindi niya naisip na makikita pa ang kanyang tunay na ina. Gusto kong umalis dito, mariing sabi ni Adrian. Mas lalong bumuhos ang mga luha ni Carmela. Pero anak, puno ng hinanakit ang boses ni Adrian. Nyo ba, kaya ko pang tumira kasama nyo pagkatapos kong malaman ang lahat ng to? Niloko nyo ako. Pinabayaan. Tapos babalik-balik kayo sa buhay ko na parang wala lang. Wala kayong kwentang ina. Nang hiniling niya yon, wala na rin talaga itong nagawa.
May apartment ito sa kabilang bayan. Gusto ni Carmela na doon siya tumira. Wala namang pakialam sa kanya si Darius kaya hindi na ito nagtaka nang umalis siya. Sinabi na lamang nila na gusto niyang mamuhay mag-isa, malayo sa mansyon. Nagpatuloy si Adrian sa buhay, dala-dala ang sekreto na yon na tanging siya lang, ang kanyang ina at ang mayordoma ang nakakaalam. Bumibisita isang beses sa isang linggo si Carmela sa kanya, pero hindi niya ito pinapansin. Pinipilit din itong magbigay ng pera sa kanya, pero hindi niya tinatanggap kahit isang kusing. Kaya niyang magtrabaho, itataguyod niya ang kanyang sarili. Hindi niya kailangan ang kanyang ina na pinabayaan siya at niloko pa ng maraming taon. Hindi na siya nagtatrabaho sa hasyenda, kaya sa iba siya naghanap ng trabaho. Nakakita naman siya sa kabilang hasyenda at isang matandang babae ang may-ari noon. So, kamusta ang part-time mo ngayon sa hasyenda ni Doña Francesca? Tanong ni Carlos at medyo natatawa pa. Tumawa rin si Adrian. Anong gusto mong tumbukin? Tumaas ang isang kilay ni Carlos at naging mapaglaro ang ekspresyon nito. Alam mo, may narinig akong chismis tungkol kay Doña Francesca. Sinasabi nila na mayroon siyang hilig sa mga binata. Kita mo na yung palagi niyang kasama sa bayan nung nakaraan. Parang apo niya na yon, pero kung makalingkis, magjowa, di ba? Eto namang si lalaki, pabili ng gamit bago pagsawaan ng donya. Alam ko, wala na ngayon. Baka mamaya, ikaw naman ang alukin. Laki pa naman ang katawan mo. Pasok ng maging sugar baby. Tawa ng tawa si Adrian habang umiiling. Seryoso, Carlos? Nakakatawa ka. Hindi ako papatol. Kaya nga ako nagtatrabaho, di ba? Tumandal si Carlos sa upuan, saka humalukip-kip. Hindi mo ba alam yung chismis tungkol sa'yo? Kaya ka raw umalis sa asyenda ni Gov kasi nakokonsensya ka na raw at may relasyon daw kayo ni Ma'am Carmela. Naibuga niya ang kanyang iniinom na tubig. Ano? Walang hiya. Sino namang nagpakalat niyan? Talagang magugulat siya. Nanay niya si Carmela, tapos mababalita ang sugar mommy niya ito. Biglang gusto niyang linisin ang pangalan pero hindi niya alam kung papaano gagawin yon nang hindi nalalaman ng kahit na sino ang totoo. Bakit kumalat ang ganyang balita? Naiinis na tanong ni Adrian. Humarap sa kanya si Carlos. Hindi ka na naman nakatira sa mansyon nila, di ba? Tapos, sa apartment ka pa tumitira. Alam naman ng lahat na kay Ma'am Carmela yon. At eto pa, lagi pang bumibisita sa'yo at nagtatagal sa loob. Kaya sige, anong iisipin ng lahat tungkol sa asawa ni Gov? Idagdag pang nagtatrabaho ka ngayon sa asyenda ni Doña Francesca. Kaya, iba na ang tingin sa'yo ng mga tao. Nasapo na lamang ni Adrian ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis sa mga nangyayari. Talagang napagkamalan pang sugar mommy niya si Carmela. Hindi pa nakatulong na tuwing pumupunta ito, palagi itong may dalang groceries at mga pagkain. Pero kahit isa sa mga yon, wala naman siyang tinanggap. At mas lalo niyang napatunayang iba ang tingin sa kanya ng mga tao nang si Terry na ang nagtaray sa kanya. Nakasakay siya sa tricycle pauwi nang bigla na lang din itong sumakay sa tabi niya. Kumunot ang noo ni Adrian. Terry, bakit ka nandito? Nasaan ang sundo mo? Magkasabay dapat kayo ni Audrey ah. Sinamaan siya nito ng tingin. Nagpaiwan ako. Ang tagal mong lumabas. Mag-uusap tayo. Pupunta ako sa bahay niyo. Napalunok naman si Adrian. Sobrang sama ng tingin sa kanya ni Terry. Umiwas naman siya ng tingin at napalunok. Kapag si Terry ang kasama niya, iba't ibang emosyon ang kanyang nadarama. Kahit hapon na at uwian, mabango pa rin ito. Parang hindi stress sa school. Maganda pa rin at parang laging fresh. Medyo malayo pa sa kalsadang apartment niya, kaya naglakad pa siya sa may palayan. Napakaarte pa naman ni Terry. Sinakbit niya sa balikat ang bag nito at kinuha ang mga libro. Akin ang kamay mo. Baka matapilok ka pa. Ako na naman ang sisihin mo. Sabi niya sa dalaga. Pero humulukip-kip lamang si Terry at diretsyong naglakad. Bukod sa gusto kitang kausapin, magpapaturo rin ako sa'yo. Sabi ni Audrey matalino ka raw. Magpapaturo ako sa'yo sa math. Napangiti naman si Adrian at sumunod sa dalaga. Gusto niya yon, na-miss niya rin naman kasi ang dalaga. Nang makarating sa apartment, pinagluto niya agad ito ng pagkain. Karne agad dahil alam niyang hindi masyadong kumakain ng gulay si Terry. Malakas din kumain kaya dinamihan niya na.
Pang-3 araw pa sana niyang ulam yon, pero dahil nasa paligid si Terry, ihahain niya pa din. Kumain na muna tayo bago ka magpaturo ng sinasabi mo. Nakangiting sabi ni Adrian. Tiningnan naman ito ang kanyang niluto na adobong manok. Saan mo nakuha ang pambili ng pagkain mo? Sa sugar mommy mo? Natigilan si Adrian sa pagsasandok ng pagkain sa plato nito. Ano? Ganyan ba talagang tingin mo sa akin? Tumaas ang isang kilay ni Terry. Bakit hindi mo masagot? Baka kasi totoo ang sinasabi ko, di ba? Hindi ako naniniwala kay Tita Carmela kasi pareho ko kayong nakasama sa mansyon. Pero kay Doña Francesca, kaya ba umalis ka sa mansyon dahil sugar baby ka na niya? Ha? Tiningnan niyang mabuti si Terry. Parang maiiyak na ito sa bawat tanong. Hindi niya napigilang tumawa. Napailing si Adrian. Chismis lang yan. Huwag kang magpaniwala sa mga chismis. Masisirang buhay mo dyan. Sa marangal kong trabaho na kuhang pinapakain ko sa'yo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Nagsiselos ako. Nabitiwan ni Adrian ang sandok. Ano? Gusto kita, Adrian. Parang ayaw pa nitong pag-amin. Oo na, gustong-gusto na kita kahit pangit ka. Namimiss na kita. Nabitiwan niya ang mangkok ng ulam. May tumapon na kaunting sarsa sa lamesa. Nabigla siya sa pag-amin ni Terry. Para tuloy na nananaginip siya. Pero syempre, hindi porke gusto kita itayo na magpapaligaw pa rin ako. Sabi pa ni Terry. Napayuko si Adrian at mahinang tumawa. Wala pa siyang sinasabing kahit ano. Inaasahan na agad nito na liligawan niya ito. Paano kung hindi ako manligaw? Tanong ni Adrian. Anong gagawin mo? Nanlaki ang mga mata nito. Anong hindi manliligaw? Ramdam ko, gusto mo rin ako. Muli siyang natawa. May takas pa ba ako sa'yo? Hindi na ito nagsalita. Nagsimula na lang itong kumain at hindi na makatingin sa kanya. Namumula na rin si Terry sa sobrang hiya. Natatawang pinagmasdan niyang kumain ng dalaga. Tama si Terry. Gustong-gusto niya talaga ito. Hindi siya tatagal sa kaartehan nito kung hindi. Gayunpaman, hindi na muna siya manliligaw. Kampante siyang gusto niya rin ito. Aayusin muna ni Adrian ang kanyang sarili. Tatapusin niya muna ang kanyang pag-aaral, maghahanap ng magandang trabaho, saka manliligaw. Prinsesa at maarte pa naman ang babae na gusto niya. Pagkatapos nilang kumain ni Terry, nagpaturo na nga ito. Pero pakiramdam ni Adrian, dahilan lang nito yon. Mukha namang alam talaga ni Terry ang kanyang tinuturo at nagpapanggap lang na mahina sa lesson na yon. Mas lalo lamang naggalak ang kanyang puso. Lihim na napangiti si Adrian. Mukhang gusto ni Terry ng oras kasama siya at anong karapatan niya para hindi patulan ang panlalandi sa kanya ng dalaga. Gabi na kaya nagdesisyon na siyang ihatid ito sa mansyon. Masaya pa ang gabing yon para kay Adrian. Subalit, gulat ang bumalot sa kanya nang maabutan niya ang mga kaganapan sa mansyon. Papa! Tama na! Huwag mo nang saktan si Mama! Malakas na sigaw nang umiiyak na si Audrey. Nanlaki ang mga mata ni Adrian nang makita ang ginagawa ni Darius kay Carmela. Malakas na dumapo ang kamay nito sa kanyang ina. Sa sobrang lakas, tumama sa lamesa si Carmela. May mga pasa at sugat na ito sa mukha, pero wala pa rin tigil si Darius sa pananakit. Wala man lang umawat. Lahat ay takot kay Darius. Kaya siya nang pumasok at mabilis na sinapak ang mukha nito. Anak! Malakas na sigaw ni Carmela at pinigilan siya. Hinawakan niya sa kuwelyo si Darius at malakas pang sinapak. Kababaeng tao! Ginaganyan mo! Anong klaseng tao ka? Alam kong matagal mo nang sinasaktan ng nanay ko kahit wala namang rason. Wala kang kwentang tao. Galit na galit si Adrian. Namumuhi siya sa kanyang ina pero hindi niya kayang makitang nasasaktan ito ng ganoon. Marunong pa rin naman siyang magpakatao, hindi katulad ng lalaking nasa harap niya. Masamang tumingin sa kanya si Darius. Mga walang hiya kayo! Isa ka pa, Adrian! Ikaw palang bunga ng pagtataksil ng malandi kong asawa. Manang-mana ka sa ama mong kabit at mga agaw. Inutunyo ako sa sarili kong pamamahay. Bigla na lang itong naglabas ng armas at malakas na pinaputok. Pinrotektahan niya agad ang kanyang ina at kapatid. Napalingon siya kay Terry na kasama ng mayordoma.
Nagsigawan ang mga kasambahay, pati mga gwardya na alerto pero hindi pa rin lumalapit. Tinutok ni Darius ang armas sa kanya. Ang lakas ng loob mong pagbuhatan ako ng kamay sa sarili kong pamamahay. Gusto mo, ikaw ang unahin ko, ha? Kumunot ang noo ni Adrian. Parang wala nang pakialam si Darius kahit ito ang gobernador. Mukhang lasing pa. Alam niyang sinasaktan nito ang kanyang ina sa tuwina, lalo na kapag lasing. Pero yun na, ang pinakamalala. Napatingin si Adrian sa mga gwardya. Hindi din alam ng mga ito kung ano ang gagawin. Lakas loob na lumapit si Adrian at nakipag-agawan ng baril. Napasigaw ang kanyang ina at kapatid, maging si Terry, narinig niya ang pagkataranta. Anak! Diyos ko, tama na to! Baka masaktan kayo pareho! Malakas at umiiyak na sigaw ni Carmela. Pumutok sa sahigang isa, kaya muling napasigaw ang mga ito. Hanggang sa malakas siyang itinulak ni Darius. Ipuputok na sana nito sa kanya. Pero bigla nitong nabitiwan yon. Bigla na lang itong nanginig at humandusay sa sahig. Maya-maya ay malakas itong suminghap at nawala ng malay. Anong nangyari? Nauutal na tanong ni Adrian. Hindi ko... Tingnan nyo! Na-stroke yata si Gov! Malakas na sigaw ng isa. Mabilis na lumapit sa kanya si Carmela at mahigpit siyang niyakap. Niyakap din siya ng kanyang kapatid. Pare-pareho nilang naramdaman ng takot. Dinala sa ospital si Darius. Na-stroke nga ito, kaya naging bedridden na. Matanda na rin naman, kaya mataas na talaga ang risk. Kahit ganoon ang nangyari, pakiramdam ni Adrian ay mayroon siyang kasalanan. Niyakap siya ni Terry. Wala kang kasalanan. Karama yun ni Tito Darius sa lahat ng ginawa niya kay Tita Carmela. Oo, may kasalanan ng mama mo pero buong buhay niyang pinagbayaran yon nang mawala ka sa kanya at paulit-ulit siyang saktan ng asawa niya. Kahit ganun ang nangyari, asawa pa rin ng kanyang ina si Darius. Hindi pa rin iniwan ng mga itong lalaki. Naiintindihan niya naman dahil pamilya pa rin ang mga ito. Tatay pa rin ni Audrey si Darius. Pero hindi rin nagtagal, pumanaw na si Darius. Sakto naman nakapagtapos na siya ng pag-aaral, lahat ng ari-arian napunta kay Audrey. Ayaw ni Carmela na angkinin ang yaman ng dating asawa dulot ng masalimuot na nangyari. Dahil sa dami rin ng nangyari noon, nagkapatawaran silang mag-ina. Tinanggap niya ito sa kanyang buhay. Hinayaan niya ang kanyang sariling maramdaman ang pagmamahal nito bilang isang nanay. Huwag kang bibitaw, sasapakin talaga kita, Adrian. Malakas na sigaw ni Terry na tinuturuan niyang magbisikleta. Mahina siyang tumawa. Dahan-dahan niyang binitiwan yon. Nakapagbalanse na ito pero bigla namang natumba. Nagkasugat na naman tuloy sa tuhod. Nang patakbo siyang lumapit, mahina siyang sinapak ni Terry. Sabi ko nga huwag mong bitiwan, di ba? Naiinis na sabi ng kanyang fiancé. May sugat tuloy ako sa tuhod. Wala na, pangit na ako sa wedding natin. Hinipan niya ang sugat nito. Okay lang yan, matatakpan naman ang wedding gown mo. Halika na, gamutin natin. Lagyan natin ng band-aid. Sa sobrang arte, nagpabuhat pa sa kanya papunta sa mansyon. Kaya nang pumasok sila, natawa na lang ang mga kasambahay. Parang unggoy na nakakapit sa kanya, ang kanyang mapapangasawa. Ano, halina kayo? Tanong ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Adrian. Wait lang po mama, itong si Terry parang tuko sa akin. Magpapalit lang po ako ng damit. Pinawisan na naman kami. Mahina namang tumawa ang kanyang ina. Nang makasalubong niya ang kapatid na si Audrey, pabiro nitong sinabunutan si Terry. Ang landi niyo talaga. Natatawang sabi nito. Bumaba ka nga, Terry. Mahiya ka naman. Tumawa naman si Terry. Inggit ka lang eh. Pakasal ka na kasi. Puro hasyan ng inaatupag mo. Landi-landi rin. Natawa na lang si Adrian. Nang makapasok sa kwarto, nag-ayos na silang pareho ni Terry. Nang bumaba sila, nasa sasakyan na sina Audrey at Carmela. Siya ang nagmaneho, kaya mabilis silang nakapunta sa kanilang pupuntahan. Dinalaw ni Audrey at Carmela ang puntod ni Darius. Nagpatuloy naman ang biyahe. Kasama si Terry, dinalaw naman ni Adrian ang puntod ng mga taong kumupkup sa kanya. Napangiti siya nang makitang sariwang mga bulaklak sa puntod ng kanyang lolo Kaloy. Malamang ay binibisita ng mga anak nito ang puntod. Malinis din. Sunod naman niyang pinuntahan ang mga puntod ni Relanie at Pancho. Alam mo, naiisip ko,
Ang galing ng Lord ano? Sabi sa kanya ni Terry at dumantay sa kanyang balikat. Nang hindi na alam ng lolo mo kung saan ka dadalhin, biglang nakilala niya sina Tita Relanie at Tito Pancho. Tapos, kaibigan pala ni Tita Relanie si Tita Carmela. Parang dinala ka talaga sa katotohanan, Adrian. Lahat ng nangyari sa'yo, may dahilan. Salamat talaga at maraming nagmahal sa'yo. Kundi, baka hindi kita nakilala. Napangiti si Adrian at niyakap si Terry. Siguro nga ay yon ang plano ng Diyos para sa kanya. Sa mga panahon na akala niya'y pinabayaan na siya, nagsilbing daan pala at instrumento para dalhin sa kanyang tunay na tahanan. Gayunpaman, lahat ng taong kumukop at nag-aruga kay Adrian, alam niyang salamin sa kung anong nabuong pagkatao niya hanggang sa pagtanda. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan tila hindi malinaw ang landas na ating tinatahak. Subalit sa bawat pag-ikot at pagliko ng buhay, tandaan na laging mas malaki ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.